Bago ang lahat, ang aming pagbati sa ating butihing Chairman of the Board of Trustees, Ginoong Wilfredo M. Pelino, sa aming aktibong presidente ng ating paaralan na si Ginoong Miguel Luis V. Pelino, Operation and Supply Officer na si Ginoong Lorenzo Gabriel V. Pelino, Vice President of Academic Affairs, Ginang Teresa G. D. Alban, sa ating kagalang-galang at mabait na Director sa Office of the Students Affairs and Services na si Ginoong Adrian Giovanni Herona, at sa ating Scholarship Program Coordinator, Ginang Agnes Pabon. At sa ating mapagmahal na ina ng K-12, Ginang Roquesa F. Daep, at sa ating mahusay na punong guro sa K-10, Ginoong Marcol M. Azares, sa mga masisipag na guro sa junior high school, lalo-lalo na sa ating tagapayo ng ikapitong baitang, mga mahal naming magulang, muli, magandang umaga po. Ano nga ba ang ESC program, Ma'am Canlas? Magandang tanong yan, Sir Marvin. Ito ay sakop ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers and Private Education or Republic Act 8545 o e-GATSP Act, na naglalayon ito na magbigay ng kalidad na edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga naghahangad na mag-aaral sa pangsekundaryang pribadong paaralan. O in short, makakapag-aral ka sa private school na less ang babayaran na tuition. Ang programang ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Education or DepEd at Private Education Assistance Committee o ang PEAC. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon ay Agosto, buwan ng wika, at dapat daw ay nagsasalita sa Tagalog, pero ang hirap, kalisod-lisod gayud mag-Tagalog. Ang minasbate po usad man na dialekto sa naaton lengguwahe, nagapakilala na kita mga Pilipino. So ihalo-halo kung istorya ko yan na may minasbate, may Tagalog, may English. Okay lang po ba? Okay lang. Okay lang, Ma'am Rox. Okay lang. So sani po na adlaw, istoryahan ta po ang ESC sa simple kag klaro na pamaagi. So dalion ko po ini siya. Maayo po na aga, ako si Mark. Ako ang principal, ako ang taga-alaga sa niyo 1,537 na anak sa junior high school. Sa grade 7 po, igwakatan 417 na estudyante na ade. Ang mga ginikanan, ade man po, pag malipay kami na i-welcome kamutanan, yan na po na akong napulo katuig sa Osmeña Colleges. This is my 10th year in Osmeña. And we're really happy to serve you all together with our headmaster, Ma'am Roquesa Daep, and Ma'am Agnes Pabon, who are with us today. Maayo po na aga sa inyo tanan. Ang Osmeña Colleges, igwasan paglantaw, igwasan vision na ang mga graduates namon equipped with knowledge, skills, and values. Matibay, mahusay, mabuot na mga estudyante. Amon gusto namon na maabot sa mga bata who will be productive, resilient, and self-sufficient individuals. Na maabot ang panahon, ini na mga bata successful gayod sa inda career. An amon mission naman, with the aid of divine providence, Osmeña Colleges dedicates itself to develop a responsible and resilient citizenry who will be committed to serve God, country, and home, and to translate development goals towards the attainment of a better quality of life. Sana po sa mga nasa likod, kita nyo man po sa screen naton, anaton vision, kag anaton mission. Sa sulod po sa 76 years to na 1948, hasta po yan na ang aton administrasyon, ang pinakatuyo lagayod is ihatag ang quality education sa mga mas batenyos. Kaganaton po, junior high school program, usad sa mga nagapadayo na programa, tuna saan gintatag ang Osmeña Colleges. Ang Osmeña po, igwasan government recognition, hali sa DepEd. Sa sunod po, sa usad katuig, na po kita naabot, nakapalarong Bicol, ang mga bata, nakaabot man sa regional press conference. Ang iba ng mga estudyante natin. Ibig sabihin, matibay ang mga bata
matibay ang mga teachers. Amo po na siya nangyari sa sulod sa usad ka tuig. Gagyan na panibago na school year, nagalantaw kami na mas damon achievement, mas damo san success, san tagumpay, an Osmeña Colleges, kaupod ka mo mga ginikanan bilang amon mga partner sa pagpadayon. Pag-istoryahan nato niya na ang programa sa gobyerno. Kung magkita ka mo sa Facebook ag sa TV, damo-damo nangyayari. May mga umalis. May mga ginigisa. At ngayon, isa ito sa mga programa ng gobyerno na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan, ang GATS-P. Ano ang GATS-P? Ito ay Government Assistance to Students and Teachers in Private Education. Pera, pondo ng gobyerno na binibigay sa private school. Ito ay under the Republic Act 6728, the GATS-P Act, that was amended by RA 8545, known as the Expanded GATS-P or EAC. Amo po yun siya ang programa sa gobyerno na pag-istoryahan nato. Nano ang GATS-P program na ginahatag sa DepEd? Una, ang ESC or Education Service Contracting. Panduwa, ang TSS or Teacher Salary Subsidy. Pantulo, our Senior High School Voucher Program. Pang-upat, our In-Service Training or INSET. And number 5, Research. Ini na 5 na programa, amo po ang budgeted sang gobyerno pinaagi sa GATS-P. Malinaw po? Malinaw. Sige, next. Nano ang FAPE, nano ang PAYAC, nano ang GATS-P. Basi malito ka mo ha, himay-himayo naton. Ang DepEd, siya ang institutional owner and regulator of the GATS-P programs and it implements through PAYAC. Ang Executive Order number 156, Series of 1968, created a fund for assistance to private education. Amoy na siya ang FAPE, ang pondo, ang kwarta, amo ang FAPE, a perpetual trust fund for financing programs of assistance to private education na hasta na lang ina na programa mga padayon. Ito siya na executive order, amo man po ang nag-create sa PAC or the Private Education Assistance Committee, which is the trustee of FAPE. PAYAC has been contracted by DepEd to administer GATS-P programs. Example, the ESC, the TSS, the Senior High School Voucher Program, among others. Ang PAYAC po igwasan mga opisina sa kada regional center, igwasan sa official na nag-represent. Para po maintindihan naton, kadamo-damo kung ginsabi, simplehan ta lang. Ang DepEd ang ahensya sa gobyerno. Klaro po, ang DepEd agency. Ang GATS-P po ang programa sa DepEd. Okay? Ang FAPE po ang fund, ang pondo sa GATS-P. Ang PAYAC ang nag-implement sa pondo. Ang ginahimo sa PAYAC ang ESC. So klaro po, para malinaw sa aton, yan ang istoryahan ta, ina siya na PAYAC. Ina siya na pondo na igwa kita. Ang PAYAC may programa na ginatawag na Education Service Contracting or ESC. Klarohon ko po, pondo ini siya. Subsidy sa gobyerno, dili scholarship, kundi kwarta hali sa gobyerno na ginahatag sa private schools para ma-implement naton pinaagi sa libre na education sa mga estudyante. Nano ang ESC? Ayan. ESC, it's a GATS-P program. Ayan, malinaw. Usad siya na programa sa GATS-P wherein financial assistance in the form of tuition subsidies is extended to qualified elementary school graduates who wish to pursue junior high school grade 7 to 10 in the private school. Ano sa mga colleges, igwasan ESC, pero dili kami nagahatag sa kwarta sa grade 7. Malinaw po, ang ginahatag namon, tuition subsidies. Gustabihon, ang pagklase ninda sa Osmeña, imbis na kamo ang mabayad kay private school, ang nagabayad po ang gobyerno.
Malinaw po. Malinaw. Ayan. Ang government ang nagabayad. Kaya minsan naisip nato na, bagan scholarship, ano? Ang government ang nagabayad, apisar na private school. Ang ginklasihan sa naton mga anak. Pambihira man. Paano ini siya mag-ubra? Ang ESC, ano nangyayari? Ayan. Ang junior high schools, parehas namon, Osmeña Colleges, junior high schools, apply and are certified by DepEd through PAYAC to be part of the program. Hindi lahat ng private school may ESC. Kaya magtataka kayo sa Manila schools. Kung private school ka, mabayad ka kayo sa tuition. Kasi hindi lahat may ganitong programa. Ang Osmeña, kasi magaling ang Osmeña Colleges, nag-apply tayo at naaprubahan tayo na maging part ng PAYAC. At alam nyo ba, nakuha natin ang certified status last school year. Palakpakan po natin. Ayan. Isa ito sa mga achievement. Bakit? Hindi po bibigyan ng certified status ang school kapag hindi compliant sa 9 areas of school management. Simula sa leadership, curriculum and instruction, student services, lahat yan binibisita ng PAYAC Central Office. Pinupuntahan po kami dito para i-monitor. Ibig sabihin ng Osmeña Colleges, compliant, qualified at quality assured ng PAC Central Office. May certificate po, hindi yan peke. Ayan. Ang perma bawal ipakita. Kay permado yan. So, continue. Ang junior high school, kagaya ng Osmeña Colleges, that become ESC participating schools are given number of slots that come with subsidies called ESC grant. Ito. Last year, ang slot lang namin ay 300. Alam niya nila, Ma'am Rox, 300 lang. Ibig sabihin, yung 300 na estudyante na magi-grade 7, i-report namin yan sa PAYAC na sila ay bigyan ng, anong tawag, pera o subsidy? Subsidy, ayan. Na tinatawag nating ESC grant. Kaya ang inyong mga anak nakapasok sa ESC kasi nag-enroll sila sa amin. Yan, maliwanag po. Maliwanag. Ay, salamat. Kaya maliwanag. Kaya po, 300 lang ang ginhatag. Yan na, aram nyo kung pira kita? 417. Ang gusto sabihin, ma-request kami sa additional number of slots para lahat ng estudyante walang babayaran. Good news ba? Good news. Palakpak na kay good news. Very good. Ayan. Ang mga bata ay ang mga program beneficiaries. Ang tawag sa inyong mga anak ay ESC grantees. Ayan. Sino ang ESC grantees? Ayan. Those who want to be ESC grantees must enroll for grade 7 in an ESC participating school kagaya ng Osmeña Colleges. Lahat ba naka-enroll? May ate ba na di nag-enroll? Mas igwanag ka din na wala pa naka-enroll. Very good. Each ESC participating school has a school committee that will select grade 7 grantees. Sa amon po ang kaayuhan, wala nang pili-pili. Tanan, welcome. Ang portahan namon, ang gate namon, tulo, abrido, para po sa inyo. Sabi nga ni sa Jollibee, balik-balik lang. Sa Osmeña Colleges, sa amo man po, balik-balik lang. Kadi lang po kamo. Welcome kamo tanan para ma-avail ina na programa sa gobyerno, ma-share namon pakada sa inyo. Pantulo, ade po, kitaon ta po ini. No new ESC grants are awarded at higher grade levels. Masabi, paano man po na gusto sa Osmeña Colleges mag-grade 9? Anakon anak, di ba higher level siya? Anong sabi? Sa rules, dili po siya covered sa ESC program. Ang gusto sabihin, si grade 9 mabayad po kita sa tuition fee. Kaya, para ma-avail ta ni ESC, matuna kita sa grade. Very good. 90 in grade sa nila mga parents.
May nagapamati. Ayan. Paano man napipili ang ESC grantees? Dapat, number 1, elementary graduate from a DepEd public school or DepEd recognized private school. Kita natin, pwede sa public, pwede man sa private, basta incoming grade 7. Has not been a recipient of the ESC in previous school years. And Filipino citizen. May Chinese ba dito, Your Honor? Wala po. Chinese man ako. 40% Chinese ako. Basta may foreigner ba dito? May mga dilaw ang buhok. Wala naman. Okay lang kung dilaw ang buhok mo at maputi ka, basta Filipino. May birth certificate ba kayo, Your Honor? May birth certificate ba ang anak? Filipino ba ang nakalagay? Okay. Huwag nyo kaming tatakasan, ha? Baka pumunta kayo sa Malaysia. Indonesia. Magpatuloy tayo dito. Tapusin natin ang school year. Ayan. Ano ang requirements para maging ESC? May application form, may ID. Paka-check po kung nasubmit nyo na yan. May PSA. Sino ang walang PSA pa? Ay, wala nagataas. Sigwa pa ka wara. Masukot kami yan sa PSA. Masubmit mo kita. Grade 6 report card. Kaganiba na school, stricto sa proof of income. Lalo na po ang school sa Manila, sa NCR. Hinahanap nila ang proof of income. Kasi dapat indigent tayo. Pero sa Osmeña, ayaw. Di ba? Ayaw na. Sige. Selection is subject to the limited slots allocated to ESC participating school. Kapag sinabi ng PAYAC na Osmeña, hanggang 400 lang kayo. So, pasensya po, hanggang 400 lang. Minsan, may nahabol pa, Sir Mark, pang 401 ini. Naunhimuon ta sa ni. Minsan po, gina-scholar naman. Palakpakan po nato na administrasyon. Bisan dili po abot sa slot, adin amon scholarship head. Suratan namon, Dear Charo. Dear Charo, pwede po bang scholar, pinapayagan naman po ng ating administrasyon. Ayan. Sa amin po, Dear Agnes, hindi Charo. Ma'am Agnes ang sinusulatan natin. Elementary graduates of DepEd public schools are automatic ESC grantees. Lahat ba galing sa public school? Sino po dito ang galing sa private school? Wala naman. Okay. For elementary graduates of DepEd recognized private schools, the school committee shall profile and assess the students based on the documentary requirements needed. Medyo stricto sa private school gali. Sabi ng rules nila. Pero minsan hindi naman masyadong strict. Minsan binibigyan ng consideration. Okay. Ito po. The amount of subsidy given to the grantee at grade 7 is the same amount the grantee will receive until grade 10. Uulitin po, ang binibigay ay hindi scholarship kundi subsidy. At ang subsidy po, hindi pera, kundi tuition fee. Ito po. Grade 7, last school year, ang nakalagay dyan, 13,000. Sa National Capital Region. Sa NCR yan. Sa schools in highly urbanized cities, 11,000. Ang mas bate nasaan? Ayan, dito tayo. Sa schools in other location. Ang nakalagay dyan sa grade 7, 9,000. Simula grade 7 hanggang grade 10, yan po ang ibabayad ng government sa Osmeña Colleges. At sa part ng parents, walang sisingilin. Kita nyo naman, mag-ikot kayo sa school kung anong nangyayari. Maraming buildings na bago, maraming computer laboratories, maraming security guards, discipline officers, may sarili kaming clinic, at balita ako magkakaroon pa ng sariling dental services.
Kung makita nyo po araw-araw sa clinic, ang reklamo ng mga bata, "Sir, nurse, masakit ang tiyan ko, masakit ang ulo ko, masakit ang tuhod ko. Masakit ang ulo kasi hindi kumakain. At nag-ML daw. Kagabi nag-ML, kaya masakit ang ulo, hindi nakatulog." Lahat po ng concerns ng inyong mga anak ay na-address namin. Padating sa health, padating sa education, padating sa mga scholarship, mamaya ikikwento ni ma'am kung ano ang pwedeng ma-avail natin. However, ito po, may however. If the total school fees declared by the school in ESC, Information Management System, is lower than the amount of the ESC grant, the school will only be paid the school total fees. At may mga pagkakataon na ang school binabayaran lang ng halimbawa 9,000. Pero ang tuition fee ay 15,000. Alam nyo ba na may mga schools na sisinglin kayo ng top up ng sobra? Naintindihan nyo po ako? Halimbawa, may isang school na ang tuition fee ng kanilang junior high school, 15,000 talaga. Yung ESC ang binabayaran lang 9,000. Yung sobra po, babayaran pa yun. Sa Osmeña Colleges, hindi kami sumisingil ng top up. Di ba ma'am, wala tayong top up. Kung may sobra man, binabayaran yun ng aming president. Libre po yun. Papalakpakan po natin. Walang sinisingil na top up sa Osmeña Colleges. Sa ibang school, maintindihan nyo kung bakit. Ito po ipapakita ko. Ang tuition fee ng mga schools. No? Ateneo Dinaga, 2008, 28,000 per year. 2014, nakalagay 56,000 per year. 2019, 100,000 ang tuition fee per year. 2024, ngayon, 178,000. 2034, 500,000 ang tuition sa Ateneo. Ganito po ang increase, ang dramatic increase ng tuition fee dahil sa inflation rate. Ito po ay computed according sa 12.25 na annual increase based on CHED. Mahal po magpaskwela. Pero salamat po na sa Osmeña Colleges, nakuha naton na affordable kag libre. Ano nga po, malipay po baka mo na ESC niyo anak? Yes, salamat. Amo po ang tuyo sa nakon pag-istorya yana na ma-explicar sa simple kag klaro na pamaagi ang nangyayari sa Osmeña Colleges nanong kay libre. Siyempre, kay ESC, may kapalit. Ang lahat ay may kapalit. Grabe gani, ano? Ang lahat ay may kapalit. Ano ang kapalit? Ayan. 4 na taon. Simula grade 7 hanggang grade 10, ESC grantee ang inyong anak kung hindi siya titigil. May titigil ba dito? Sana wala. Sana wala po. Naiintindihan ko po na ang buhay ay mahirap. Pero di ba nasimulan na natin? Ituloy-tuloy na lang natin. Bahala na. Di ba? Sabi nga, yung isang paa nakalublob, pati yung isang paa, idamay mo na. Ituloy-tuloy na natin to. Simula grade 7 hanggang grade 10, libre ang anak, paklasiha, patapuso naton. May balita ako, may chismis ako sa inyo. Aram nyo ba? Napaganayo anak na grade 11 didi sa Osmeña Colleges, libre gihapon. Ang mabayad si Ma'am Daep. Si Ma'am Daep. Ang mabayad po, gobyerno gihapon. It is called the Senior High School Voucher Program. Isipa to na grade 7 hanggang grade 12. Naka-private school. Ani mo anak na wala kang ginabayadan. Opo. Kung mag-Osmeña, sana mag-Osmeña. Pag-graduate sa grade 12, may college, di ba? First year to, akapay magpa-eskwela, ano? Damon tuig. Akapay magpa-eskwela. May good news sa college. Di ko anay sabihon. Kaya ada si Ma'am Agnes. May good news sa college. Ayan. The grant
remains in force for the next school year if the grantee is promoted to the next grade level and enrolls in ESC participating junior high school. Question, Sir Mark, ang anak ko na in love, iniwan ng jowa, na broken heart, ayaw nang mag-grade 8. Hinto muna siya. Next school year na lang siya. Ang tanong, Sir Mark, ESC pa rin ba? Anong sabi sa rules? Hindi. Kaya huwag mag-jowa. Ako nga ni ora pang jowa. Ang mga grade 7, ato sa social. May ka-holding hands. Sabi ko, Pierre, di pa ako sanay ng mga bata. Ano ba ginasusog namon kundiin? Nagapadrive po kami, arami na ninda ma'am. Nagapadrive kami adto sa dampingan. May dara ako na pasiwit sa dampingan. Ay grabe gani. Sa mangrove, sa social, abot po namon ina. Ay basta daw. Bagan kaayo. Pag ma-eskwela, mag-eskwela. Tama po ba, no? Tama, di ba? Ang parents, nagapagal, pagtrabaho, kaya mag-eskwela. Hayan mga bata, dede. Parents, ipaabot ko po sa inyo, napaka-strict namin sa attendance. Pag nasa school, nasa school. Yung security guards namin, 10 yan sila. Iikot yan sa school. Papasok dapat sila sa classroom. Okay ba sa inyo yan? Okay ba? Opo. Aside sa security guard, meron kaming tinatawag na discipline officers. Mga macho, malaki ang, mamaya, meron ba dyan? Malaki ang katawan. At malaki ang tiyan, sabi ni ma'am. Ang ginagawa ng discipline officers, sinisigurado namin na walang bullying, walang gulo sa loob kahit sa labas ng school. Hindi ginagawa ng ibang school yan. Kasi dagdag pa yan sa pinapasahod, pero ginagawa namin para maayos lang ang lahat. Masaya po kayo dyan? Masaya. Salamat po. Yan ang efforts ng Osmeña Colleges para mas maging mahusay, mas maging excellent kami sa aming trabaho para pagsilbihan ng inyong mga anak. Ang gagawin na lang nila, mag-aral. Ang wifi po dito, walang sinisingil sa inyo. Libre po. Pati computer na ginagamit sa TLE, walang charge. Libre po yan. Kahit ang principal, pogi, libre po. Joke. I'm feeling joke lang para ano lang kayo. Fake news yon. Ang tanong, may maintaining grade ba? Ha? May maintaining grade? Sabi dito, no maintaining grade are required for ESC grantees. Uy, wag kayo maging masaya. Kasi dapat mas taasan. Wala nang maintaining grade, nabagsak pa. Diba? Dapat yung mga bata, kasi walang maintaining grade yung ESC, dapat mas paghusayan ang pag-aaral. Okay ba yon mga parents? Kausapin natin sila, mga anak, may subsidy kayo. Wala kayong maintaining grades, mag-aral kayo ng mabuti. Yan yung sasabihin natin sa kanila. Ito yung mga kasunduan natin, Malapit na akong matapos. Alam nyo ba na pwedeng matanggal sa ESC ang inyong mga anak? Pero sana wag naman. Matatanggal sila kapag nag-drop out. Kasi na-in love. Kasi yung mga dahilan, maraming kasi, di ba, nag-drop out in the middle of school year. Hindi nag-enroll paka next school year. Fails to be promoted to the next grade level. Hindi gumagawa ng assignment. Hindi pumapasok, na bagsak. Hindi na siya ESC. Transfers to a non-ESC participating junior high school. Sir Mark, lilipat kami sa Bulacan. Bulacan High School. Private school po siya. Pagpunta mo doon, ESC ka dito, sila pala hindi, pabayad ka ng tuition fee. Malinaw po? Malinaw. Suspended more than 2 weeks or dismissed or expelled, natanggal for disciplinary reasons. Hindi na siya ESC. Ang nakakalungkot na nangyari last school year, yung mga bata may mindset sila na okay lang, hindi ako papasok, makakapasa naman ako. May ganun silang pag-iisip. Kahit hindi pumasok, makakapasa kasi ESC. Alam nyo ba,
na hindi kami papayag sa ganyan. Ang kalungkot mang sabihin mga magulang, 120 po ang hindi nakapagpatuloy from the last school year dahil sila ay na-drop at sila ay huminto, hindi na interesado. Ipapasa ba namin sila? So sana po malinaw yun na tayong lahat magtulungan na yung mga anak natin talagang makapagpatuloy from grade 7 to grade 10, pati grade 11 hanggang grade 12, tuloy-tuloy na ang kanilang pagpasok sa school. Sir Mark, paano kapag yung dahilan valid? Valid reason naman. Yung mga grantees, yung mga estudyante who drop out due to prolonged illness. Diba? Nagkasakit san hilaba na oras, hilaba na panahon. Accident. God forbid, we don't want accident. Force majeure. Anong force majeure? Mga bagay na hindi natin makontrol, kagaya ng nasunog, na bagyo, 'di ba? Mga natural disasters, 'di ba? Force majeure ang tawag, or death of a parent or guardian. Kapag yan ang mga dahilan, ibig sabihin, may be reinstated, pinapayagan natin yan. Siyempre, 'di ba? Naunawaan naman natin yan. Provided may condition, they submit relevant documents to the PAYAC, hindi sa amin. To the PAYAC. And the documents are to support their claim. For illness, pag nagkasakit, anong hahanapin? Medical certificate. Pag na broken heart, ano man sana? Aspirin, Bonamin. Kaya nalula lang yun na. By a licensed medical doctor. So kapag ito ang mga dahilan, pinapayagan natin, basta may maipakitang dokumento. Malinaw po, mga magulang. Malinaw po. Okay, next. Pwede ba mag-transfer? Pwede mag-transfer? Anong sagot? Yes. Pero wag nga. Dito na kayo. Huwag na mag-transfer. Pwede mag-transfer sa ibang school, basta ESC yung school. Malinaw? Kung hindi ESC, pwede naman, pero magbabayad kayo ng tuition fee. Kapag mahal ang tuition fee nila, at yung ESC nila, 9,000 lang, yung sobra, babayaran natin. The accepting school is responsible for reporting transfer details in the ESC Information Management System. Pwede bang ibigay ang ESC slot ng inyong anak? Masabi kahabo ko na sani, sa iya na lang. Sa katake dala namon. Pwede? Hindi. ESC is not a legal tender and cannot be transferred from one student to another. Malinaw po ang akong discussion. Okay, get 1/4 sheet of paper. Wala, nili kita quiz. Sige, joke lang, joke. Gusto ko yan na sabihon na ano ang ginhimo namon, no? School to community efforts. Ano yung mga ginawa namin para i-share ang good news sa inyo? Ayan. Kita nyo yun na, nag-iritom na. Sangka painit, kay nagbalay-balay. Sino din nasugod bahay? Sino may nagkatok sa bahay? Maayo. Ayan. Salamat po na pinapasok nyo kami. Salamat po na hinayaan nyo kaming abutin ang inyong mga tahanan para i-share ang good news na meron kami sa Osmeña Colleges. Palakpakan po natin yung mga teachers natin. Si Sir Anto, naka-helmet pa, nagalakat. Nibahain ka mo sana. Naka-helmet, nagalakat, nagtabok sa suba para makadto lang yung mga balay. Grabe nga na mga sak... Kami dako. Kami checkpoint daw sa tabok, naka-helmet. Ayan. Sa mga iskinita. Di ba ka mga fresh nin daw? Dili oily. Ang mga suba, ang mga tulay, ang mga ido. May mga hubog pa daw. Sabi ni Sir Mark, may hubog na naurit sa amon. Sabi ko, sige lang. Hindi po siya na mga ginahimo nato na para ipaabot sa mga barangay, sa community, ang maayo na barita na igwa kami sa ESC subsidy. May ESC grant na pwede ma-avail ang aton mga anak. Kaganakon po hangay, imarites po naton ang maayo na barita, i-share naton sa aton katarake na aram nyo ba, sa Osmeña, pwede ka mag-grade 7 na libre, pwede ka mag-grade 11 na libre.
Ibalita ta po para magdamo kita, para mas damo ang makabenepisyo sa natong programa. Okay po ba? Okay, yehey! Thank you. Sa Osmeña Colleges, ang commitment namon na ang mga bata, di ba, yung knowledge, yung skills, at yung values ma-develop, hindi lang matalino, hindi lang magaling, kundi maging mabait din ang mga bata. Ang tawag dyan, holistic program. Papasok ang inyong anak at lalabas ng buo. Diba? Yan yung pangarap namin sa mga bata. Ano ang ginagawa namin para makamit namin yan? Number 1, commitment to quality assurance. Ang paaralan po ay nagpapa-audit sa PAYAC every halos 2 years. Binibisita kami dito, ginigisa kami dito ng government para i-check kung nagagawa namin yung trabaho namin. At sabi ko sa inyo, may certificate kami na nagpapatunay na okay, approved, at certified ang Osmeña. Pangalawa, life skills program. May ginagawa kaming scouting. Nakita nyo sa video kanina, di ba? May scouting, may mga games kami. Kasi naniniwala kami na imbes na yung mga bata ma-addict sa barkada, dito na lang sila sa school ma-addict. Okay ba yon sa inyo? Kaya po sana wag kayong magalit. Bakit ang dami-daming ginagawa ng Osmeña? Kaysa naman sa labas pa sila malulong. Di ba? Mas maganda nasa school sila o nasa church sila kaysa naman nasa masamang kaibigan. Pangatlo, meron kaming anti-bullying program. Hindi namin hinahayaan na may nasasaktan o may nabubuli sa paaralan. Our guidance counselor, our discipline officers are doing their job, and we are backed up by our child protection policy sa school mismo. Pang-apat, meron kaming student mentoring program. Ang ginagawa namin, magkakaroon ng tutors ang inyong anak. Alam nyo yan, na magkakaroon sila ng tutors next grading period dahil sa mga volunteer college students natin. Gusto nyo ba yun? May bayad ang tutor? Wala. Dahil mahal namin kayo, walang bayad. Libre. Oh. Saan pa kayo? Yung bawat anak ninyo, may tutor sila. Sino ang tutor? Mga college students namin sa education. They volunteer. They help us. Good news ba yan? Sa ibang school, meron ba? Babayad ka ng tutor. Dito, wala. Bisita kayo sa school. Tingnan nyo ang ginagawa ng mga teachers. At sabihin nyo sa mga kapitbahay na may maganda nangyayari sa Osmeña Colleges. Holistic program initiatives. Ibig sabihin, hindi lang dito nakafocus, pati dito. Smart classrooms and free textbooks. Mamaya po, pakatapos ng ating usapan, ikot kayo sa mga classrooms. Bisita kayo, nandito lang naman kayo, di ba? Bisita tayo, tingnan ninyo, bawat classrooms may maliit na TV. Tingnan ninyo. May TV, may projector, kompleto electric fan, may speaker, at mayroong, may camera. Lahat ng nangyayari, kita po yan Ma'am Daep. Walang takas ang inyong mga anak. May bakanting upuan, kita namin sa camera. Kita namin sa camera yan. We have 200 plus, tama sir? 200 plus camera sa buong campus. Lahat yan may mata. May TV, may electric fan, may camera. May siningil ba sa inyo? Are you happy? Yes. Textbooks. Ang mga books natin, ayan, punta kayo sa Reading Hub, nakabalandra doon. Lahat yun pwedeng gamitin ng libre. Bagong bili po yun, worth 1.2 million sa Rex Publishing. Walang babayaran. Good news? Good news. Okay. And the last, family and community involvement. Inaasahan po namin na yung mga pamilya, yung mga nanay at tatay, ang kakampi at kasama namin sa aming programa. Yan yung gusto naming maabot. Yan yung gusto naming ibigay sa inyong mga anak. At imposible itong mangyari kung hindi tayo magtutulungan. Naniniwala kayo doon?
Kaya, huwag kayong magalit na nagpapatawag kami, ay disturbo namin yung trabaho ninyo kasi para naman ito mas mapaabot namin yung mga dapat naming sabihin sa inyo. May Bible verse akong gustong i-share. Nabasa ko ito sa isang school sa Manila. Gusto kong i-share. Basahin natin. Ready, go. Ituro sa mga bata ang daang. Yan. Sa English, train up the child the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Naniniwala po ako na kapag ang mga bata at early age naturuan natin, lalaki silang matino at mahusay. So mga magulang, kaakibat namin kayo. Anong mga pwedeng gawin ng mga magulang? Komunikasyon sa paaralan. Makipag-usap. Pagtutok sa takdang aralin. Every day, open the notebooks, check the assignment. Pagtutok sa akademikong marka. Anak, ba't ka naging 80? Dati 90 ka. Tanungin nyo ang inyong mga anak. Pag-encourage sa extracurricular activities. O anak, punta ka dun sa school, mag-basketball ka dun. Sali ka sa scout. Sali ka sa news writing para gumaling ka. Pagtutok sa social at emotional skills. Pagtutok sa reading at writing skills. Anak, ayo anay pag-ML. Pagbasa anay dida. Abe anay ang cellphone, waran cellphone. Pagbasa anay. May oras po ang pagka-cellphone. Aram nyo ba yan na sa United Kingdom, 4 hours na lang ang ginatugot san mga ginikanan sa pagka-cellphone. Kamu po, pira ka oras. Unlimited daw ko no. Unli cellphone, nasa inyo po yun siya. Pagtutok sa values at character development at pagtutok sa health at well-being ng mga anak natin. Kasama po dyan ang pag-make sure natin na yung mga anak natin nakakain bago pumasok sa paaralan. Ayaw nating mahimatay sila dyan dahil hindi nag-breakfast. So sana kumakain sila. Araw-araw po sa clinic, araw-araw, nadismayo kay gutom. Sana po maiwasan natin yan. Araw-araw masakit ang ulo kasi walang tulog. Cellphone pa more. Sana maiwasan natin yan. Ito yung mga pwede nating gawin. Ito yung number ng opisina. Pwede nyong picturean, pwede nyong i-contact kami kung meron kayong mga nais itanong. Ito yung Facebook page namin, Osmeña Calajas Junior High School. Nakalagay dyan 7,000 likes, 10,000 followers. Gawin natin 20,000. I-share natin yung Facebook natin, yung number, i-save natin para tawagan. Huwag nyo kaming i-text kasi baka hindi namin ma-receive. Tawagan nyo kami. Yan yung number namin. I-save po ninyo. I-stay connected sa Facebook at sa contact number. Maraming salamat po sa inyo at sana naipaliwanag ko ng malinaw at simple ang ating ESC program. Okay, sa pagkakataong ito, para naman palawakin pa ang ating kaalaman patungkol sa scholarship ng ating mag-aaral, ating inaanyayahan ang ating scholarship program coordinator na si Ginang Agnes Fabon. Palakpakan po natin. So, para sa kaalaman po ng lahat, magpapakilala po ako. Ako po si Ginang Agnes Fabon, ang Scholarship Program Coordinator ng Osmeña Colleges. May nakakakilala po ba sa akin? Ayun. So, siguro may mga anak silang nasa college na. Ano po? Sino po may mga anak sa college dito? Oy, salamat. Marami sila. Okay. So, saan po ba matatagpuan ang scholarship section or division ng Osmeña Colleges? Pagaling nyo po sa main gate, yung sa gitna po na gate, diretso lang po, makikita nyo yung admin building. Sa second floor po, immediately after, pagsaka nyo po sa hagdan, sa left side po, nandoon ang scholarship section po. So kung may concern po kayo, doon lang nyo po pupuntahan ang scholarship section, si Ma'am Agnes Fabon, at ang mga scholarship staff po ng Osmeña Colleges.
So, magandang balita po ang ihahatid ni Ma'am sa inyong lahat. Aside po sa ESC grant or subsidy na ipinaliwanag ni Sir Mark ng ating guwapo at masipag na principal from K to 12. And then si Ma'am naman, ang ating butihing nanay, ang K-12 headmaster. Siya po naman ay merong senior high school vouchers program. Para naman po yun sa mga grade 11 and grade 12. Ngayon po, ang ibibigay ko sa inyo kung ano ang ino-offer or ano ang inaasahan nyo na mga scholarships sa Osmeña Colleges. Pagkatapos nyo po magpaaral ng junior high, magpapaaral kayo ng senior high, at magpapaaral kayo sa kolehiyo sa Osmeña College. So ang una po, meron tayong academic scholarships. Yung ano po, kung graduate po ng senior high ang anak nyo with highest honors, meron pong 100% free na tuition fee. Pero po, magbabayad po tayo ng miscellaneous and other school fees. Para naman po doon sa senior high school graduates na with high honors, makaka-avail po sila ng 50% na free tuition fee. And magbabayad din po ng miscellaneous and other school fees. Then kung ang student naman po or ang ating anak, hindi po or medyo nahirapan, sasabihin wala kaming pang tuition, pwede man po sila mag-avail ng pwede po sila mag-apply as student assistant. Kung makikita nyo po, si Sir, yung ating principal, may nakapost po siya sa elementary and then sa principal's office. They are looking for student assistants. So may qualifications po silang binibigay. Kailangan po sa kanila mag-a-apply direct po para makita yung qualifications ng mga applicants. Then sila po magsasubmit sa amin, lahat po ng departments, magsasubmit sila ng list of qualified na mga student assistants. So i-endorse po nila sa amin sa scholarship section. Then meron po tayong mga varsity players po. This is care of sa ating director ng OSAS, kay Director Adrian Giovanni Herona. Mag-i-enjoy din po sila ng 100% na free tuition fee and magbabayad din po ng miscellaneous and other school fees. Then kung ano naman po, if you are an employee dito sa Osmeña, yung ating dependents po, makaka-enjoy din po ng 100% na free tuition fee. The same din po, magbabayad ng miscellaneous. And alam ko, familiar kayo lahat sa Unifast, di ba? Okay, so siguro ito yung hinihintay nyo. Maraming nagtatanong, paano ba kami ma'am makapasok sa Unifast? Para po sa kaalaman ng lahat, ang Osmeña Colleges Scholarship Section ay may ginagawa pong standard operation procedure po. Base naman po ito sa implementing rules or guidelines and ng Unifast po. Okay. Pag nagpatawag po ang Unifast ng lahat po ng enrolled na students ng Osmeña Colleges na wala pa pong Unifast grant, ay pinapasok po namin ito sa Unifast portal. So, kailangan po ma-meet namin yung deadline bago mag-close po ang portal ng Unifast, maipasok po namin ang mga informations ng student. So ngayon po, ito po ay tamang avenue para i-share ko po sa mga parents na kung pwede, or makikiusap ako sa mga parents na kung pwede ang ibigay natin ng mga information sa ating mga anak ay tama. Bakit po?
Kasi po, na-experience namin na last application po sa Unifast, ang naipasok namin sa portal ay 4,400 plus na students, name of students. Pero po, ang nag-qualify lang po ay 3,600. So, ibig sabihin po, may almost 900 na students na hindi nakapasok. Bakit po? Yung mga informations na pinasok namin ay hindi nagmamatch kasi may ginagawa po ang Unifast na nationwide assessment that includes name matching, verification, validation, and ranking. Doon pa lang po pagpasok namin sa portal, kung yung maiden's name ni mother, ang nakalagay ay yung married name. Yung pangalan san ina nung dalaga pa siya ang hinihingi. Pero po, ang nilagay ng anak nyo, yung pangalan nyo nung kinasal na po kayo. So, di po ba? May mali na kaagad. So, isa po yun na rason na dili maa-upload yung iyong yung information ng anak nyo. So, ngayon pa lang po, during enrollment, chine-check na po namin kung tama yung mga informations. And kailangan din po tama yung lahat ng mga information needed ay masusupply ng iyong anak. Like for example, yung kanyang email address po, yung kanyang contact number, pati contact numbers ng parents. Kasi kung may instance po na uploading tapos sinasabi ng system, yung mga ganitong pangalan hindi nakasabay, ang aming gagawin ay kukontakin namin ang student. Kukontakin namin si father, kukontakin namin si mother. Anong nangyayari? Walang sumasagot. Pero deadline na po. Paano pang gagawin namin? Maski mag-exert po kami ng effort, gawin namin ang lahat, wala na po kaming magagawa kasi lahat ng contact numbers ay hindi po nakokontak. Kaya pakiusap po sa mga parents, yung contact numbers po natin, kung pwede, huwag po papalit-palit. Kasi importante po na pag sinubmit sa amin yung mga contact numbers nyo po, ay makokontak po namin kayo. Malaking tulong po yun para sa amin. Sabi nga ni Sir Mark kanina, yung ating mga programs dito sa school, hindi po magiging successful without your support. Kasi maski po kami na nandyan sa scholarship section, ginagawa namin ang lahat, we stay late, nag-overtime kami, we meet the deadlines. Pero po, kulang man po yung mga informations na nakukuha namin, stop na po yun, hanggang doon lang po yun. So, malinaw po, yun po ang tulong na kailangan namin po sa mga parents. Then after po ng nationwide assessment po ng Unifast, magre-reflect na po sa portal ang mga na-approve na grantee po ng Unifast. Kung makikita nyo po or mapapansin nyo sa aming Facebook page ng scholarship section, pinopost namin yung mga pangalan ng students na kailangan mag-submit ng documentary requirements. Ngayon naman po, ang kailangan namin, sana po, kung ano yung nakalagay na deadline, mag-submit na po ang student. Or pwede man yung mga parents i-remind ang students na deadline na, kailangan mag-submit na kayo. Kasi po, pag nag-deadline ang Unifast, maski mag-submit pa kayo bukas, pangalawa, kung deadline na po ngayon, wala na po kaming magagawa. Ganun po ka-strict ang Unifast. Then pag nakasubmit na po tayo ng documentary requirements, ang Unifast board mag-a-approve na ng master list. Yun na po yung time na ibabalik sa amin yung master list na maggagawa na po kami ng billings. So po, ngayon po ang Unifast, hindi na po katulad nung dati, na dati baga 30,000 po ang nare-receive na grant every semester. Aware po ba kayo nun? Ayun po, kasi may ibang parents daw na hindi naniniwala na ngayon po ang grant ay 10,000 na lang po per semester. Para po sa information ng lahat, yung validation po for the first semester ng academic year
2021, 2022, hanggang ngayon po, 10,000 na lang po per semester ang grant po ng Unifast. Pero di ba malaking tulong na po ito sa atin, di po ba? Saan tayo makakapulot ng 10,000 na pambayad ng tuition fee ng ating mga anak? Malaking tulong po ito sa atin. So yun po. Ang Unifast din po, meron din pong, aside po sa tertiary education subsidy, meron din pong tulong-dunong. Under pa rin po ito ng Unifast. Paano tayo makaka-apply sa tulong-dunong? Kung pwede po tayong lumapit sa congressman, sila po ang may slots for tulong-dunong. Pero po ang makukuha lang po natin ay 7,500 pesos. Unlike po sa tertiary education na 10,000 pesos per semester po ang ma-avail ng ating estudyante. Aside po sa Unifast, meron din po tayong CHED scholarship. Sa CHED naman po ito. Pero yung Unifast po, kumbaga, partnership po yun ng CHED tsaka Unifast din po. Kasi pinaprocess din po yun sa CHED po lahat. Okay. Sa CHED po, meron tayong CHED Merit Scholarship Program. Ito po yung dalawang klase po siya, may full merit tsaka half merit. Ang full merit po, 60,000 per semester. Ang laki ano po? Wow, 60,000. So gusto sabihin po, ang imo anak kung ma-qualify sa full merit, ang makukuha niyo po ay 120,000 pesos sa loob ng isang taon. Diba? Ano naman po ang requirement doon? Kailangan lang po ang general weighted average ng inyong anak ay 96% and above. 96% po. Ayan. Pero kung hindi naman po umabot sa 96% ang general weighted average ng anak nyo, pwede po siya mag-apply sa half merit. Ito po, kailangan ang kanyang weighted average ay 93% to 95%. Meron ba? Meron pwede mag-apply? Pag na-grade 12 na po ang anak nyo, pwede mag-apply po dito. Yes, kasi graduate ng senior high school ang pwede mag-apply. Bago po mag-end ang school year, mag-inquire na po sa amin sa scholarship section kung kaya ng anak nyo para mabuligan po namin sa online application. Ayan po. Tapos for the coconut farmers, may mga coconut farmers po ba dito? Coco farmers. Tenants. Mas hindi po kayo ang nag-iyasan farm, pero kayo ang tenant, kayo ang nagalupat, pwede po mag-avail sa NINA scholarship. Ang tawag po sa NINA, Coconut Farmers and Their Families Scholarship. Yan po. Ano po yung mga requirement? Kailangan po nakaregister po sa ang farmer sa National Coconut Farmers Authority. Kailangan po nakaregister. Tapos kayo mga tenants, makato ka mo sa PCA. Alin lang po, meron tayo dito sa Ricarte Road, ang PCA natin na office. Pwede tayo magpa-register as tenant. Tapos, ang benefits po na makukuha ng anak nyo if ever mag-qualify sa coconut farmers. I'm sorry, may ano po pala, hindi po sa lahat ng course pwede dito. Mayroon pong priority course na BSBA Financial Management. Yun po ang nag-qualify dito na course sa Osmeña Colleges. So, kaba lang po. BSBA Financial Management ang pwede. Pero po kung titignan nyo, maganda yung mga benefits na meron ang Coco Farmers Scholarship. Ang sa kanila naman po, 35,000 per semester na stipend. 35 plus another 35, 70,000 po sa buong taon ang mag-receive ng bata. Hindi lang po yun, may 5,000 per semester pa po
to be given pag 3rd year and 4th year college na po. Makaka-receive pa po siya ng 10,000 pesos. Ayan. So, pwede nyo na po planuhin kung ang kurso ay BSBA Financial Management para ma-hit natin yung mga benefits na meron ng Pogo Farmers Scholarship. Aside po sana, kung dili pa po dili maka-avail ng whatever scholarship na nabanggit ni Ma'am, meron din po tayong City Scholarship. Pero po this time, ang City Scholarship, 8,000 lang daw po ihapon. Yan po. So, pwede po kayong mag-apply sa City kay Ma'am Mabel Bailon. Siya ang scholarship coordinator po ng City. Ako. Sa kanya po kayo magpupunta para mag-inquire kung ano mga requirements sa City Scholarship. And then, ang City na po magpuprovide sa amin ng mga list of City Scholars po. May question po ba kayo? Yes, ma'am. Ano ako po, mga, for example, nakapasok po siya sa usad na scholarship like for coconut, dito sa coconut scholarship po. Pwede pa rin po ba siya mag-apply sa CHED? Ang Coconut Farmers and their Families Scholarship po ay CHED Scholarship. So, lahat po ng scholarship, isa lang po dapat. Kasi like, halimbawa, na kapasok na siya sa Coconut Farmers Scholarship, ma-check po yan ng CHED na may existing scholarship na siya. Kung ipapasok namin siya sa Unifast portal, pwedeng tanggapin siya ng portal, pero pag validate, may remarks na po na nakalagay with existing scholarship. So, isa lang po ang pwedeng ma-avail ng bata. Para bigyan man din natin ang chance yung iba. Para lahat po mag-benefits, lahat po makatapos sa pag-aaral. May question pa po? May clarifications pa po ba? Yung ano daw po, yung City Scholar at University daw po pwede. Ay, yung ano po, meron pong yung PNSL10 kasi 10,000 lang po yung nakuha ng mga students sa Unifast. Nag-grant din po ang CK na yung balance bayaran nila. Ako. Pero up to 8K lang po. Ang bang tuition fee ninyo, or halimbawa, 15K ang tuition fee. Tapos nabayad si Unifast ng 10K, ang balance na 5K babayaran ni City. Kung over naman po, up to 8,000 lang po ang babayaran. Yun lang po. Pero yung other scholarship po, yun lang po talaga. Kailangan yung isang scholarship lang po ang natin. Oo, kasi ang City man po ang nag-approve. I mean, City naman nag-suggest na mabayad sila. Kasi maraming student nagpuntahan na nagreklamo na di nila kaya ang bayad sa tuition fee. So, nag-help man po si City with approval din po ng chairman of the board natin and our president po. May question po po? Wala na po? Okay. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. And once again, this is Ma'am Agnes Pabon, ang scholarship coordinator ng Ospeña Colleges. Ngayon ang ating pakinggan, mapagkalingang ina ng K-12 na si Gina Raqueza FDF para sa kanyang mensaheng pasasalamat. Isang kaya-ayang araw sa ating lahat. Di ba? Binigyan tayo ngayon ng blessing ng ating Panginoon na magkaroon ng magandang panahon. Magandang temperatura at magandang sikat ng araw. Kaya, unang-una na isang pasalamatan ang Panginoon sa ating magandang kalagayan sa ngayon. Kahit ang mga nabanggit na
ng mga naunang nagsalita, lahat ng magagandang gawain, programa, at mga tulong ay ginagawa ng Osmeña Colleges para sa kapakanan ng ating mga anak. Anak din namin, yung mga anak nyo, anak din namin. At yung mga ginagawa ng paaralan ay siguradong magdadala o mag-aangat sa ating mga anak tungo sa makabuluhang gawain, makabuluhan at matagumpay para maabot nila ang magandang hinaharap. Pag hinaharap, syempre sa darating na panahon yon. Pero ngayon pa lang, ihanda na natin sila. At mangyayari lamang yan kung tayo, ang paaralan, ang tahanan, ang mga magulang, ang mga guro, ay magkaagapay, magkapit kamay upang mapatnubayan ang ating mga anak. Kaya ngayon, andito kayo, ang ibig sabihin niyan ay tumutulong kayo sa paaralan. Ibig sabihin niyan ay talagang gusto nyong mapatnubayan ang inyong mga anak na hindi maligaw ng landas. Tama ba? Sino ba namang magulang ang hindi maghahangad na ang kanilang mga anak ay magkamit ng matagumpay na buhay, matagumpay na kalagayan sa buhay pagdating ng panahon? Lahat ng ito ay nasa puso din ng paaralan, ng mga guro at ng lahat ng tauhan na nasa paaralan ito. Kaya mula sa puso, nais kong magpasalamat unang-una sa inyo, mga magulang, sa inyong presensya ngayong araw na ito na nagpapatunay na mahal nyo ang inyong mga anak at handa kayong magsakripisyo kahit na medyo nainitan na kayo. Hindi lang ngayon, sa araw-araw na pamatnubay sa inyong mga anak, handa kayo upang magkaroon sila ng, gaya ng sinabi ko kanina, maganda at makabuluhang buhay na siyang hagad ng bawat isa sa atin. Hindi lang kayo, pati kaming mga guro. So maraming salamat, mahal naming mga magulang, sa araw-araw na pagkikipagtulungan sa aming paaralan, sa aming mga guro. At kaugnay nito, nais kong pasalamatan ang mga guro. Lahat, lalo na sa junior high school, lalo na sa grade 7. Mga guro, ayan sila, palakpakan natin. Dahil talagang makikita nyo kung gaano kasigasig ang mga guro natin sa pagbibigay ng magandang mga gawaing pampaaralan upang magkaroon ng kasanayan ang ating mga anak. At siyempre, magandang umaga sa ating mga tagapagsalita. Unang-una, ang ating, gwapo ba ka, di ba? No? Pugi. Pero wala pang partner. Ha? Ang ating K-10 principal, si Ginoong Mark Paul Azares. Mark, thank you so much for that very wonderful discussion. Thank you. And good morning. And Ma'am Agnes, the ever-accommodating scholarship program coordinator. Thank you for coming and be with us today and clarifying some or many things about scholarship. Of course, from the OSAS, representing our director, Sir Giovanni Herona, we have Lawrence. Lawrence, thank you for your comprehensive discussion on the programs of OSAS. And of course, even the non-teaching personnel are always with us also. At hindi natin pwedeng ipagwalang bahala ang ginagawa ng ating pamunuan ng paaralan. Mula sa ating chairman of the board na si Sir Willie Pilino. Ang lahat ng ito, lahat ng mga ay galing sa kanila. President Miguel Luis B. Pilino, Vice President, Ma'am Teresa de Alban, and Sir Lorenzo Pilino. Maraming salamat sa kanilang lahat.
Siyempre, gaya ng nasabi ko kanina, hindi tayo magkakaganito kung walang blessing mula sa ating Panginoon. Lord, thank you so much for this activity. At dito nagtatapos ang ating palatuntunan. Naway Naway uwi tayong may baon na kalaman at saya sa ating mga puso. Kami po ang inyong lingkod, Ginang Ana Jean B. Canlas. At ako naman po si Ginoong John Marvin M. Silvestre Na nagsasabing, iba ang may alam. Hashtag we make a mark. Maraming salamat at magandang umaga. Keep safe everyone!